Ang Lincoln Commemorative Girls' School. New York? Sa wakas nakarating na rin ako sa New York. Kumusta ka, New York? Ano ba nangyayari dito? Huwag niyo akong itulak! Ano ba yan? Wow! Ang nakakatuwa! Ayun yung information center. Nasaan na yun ang servisyo ko, ha? Kaya na ba ako nakikita rito? Magandang umaga po. Ibigay sa akin ang ticket, Tulong ako hindi saan dito. po dito ang istasyon ng Pennsylvania? Kaya nyo na, kanina pa ako nakapila rito eh. Ha? Hindi ba ako ganyan? Magalit po! Tulungan niyo po ako! Magnanakaw! Yung gamit ko! Gamit ko yan! Tulungan niyo ako! Uy! Magnanakaw! Gamit ko! Magnanakaw! Magnanakaw! Tulungan niyo po ako! Saklolo! Ay! Ay, ano ba? Magpapamatay ka ba? Ha? Ano ba? Ingat ka! Yung bag ko! Ano bang problema? Ha? Ano bang problema? Ninakaw po kasi ng mama yung bag ko. Sige na! Tingnan mo nga naman, magsinuswerte ka talaga. Nakakainis! Ay, nakakatuwa talaga. Saan ka pupunta? Ay, nagkakamali ka. Malalaman din natin yan kung nagsasabi ka ng totoo. Sige, sa presinto. Iha, kunin mo na itong gamit mo at mag-ingat ka. Marami pong salamat. Ay, teka, sandali. Sandali lang, ano bang ibig mong sabihin? Natutuwa ako at dinala ko itong sapatos na ito. Eto, salamat sa'yo. Tama yun na nga. Ay, nako! Ay! Ay, nako! Pasensya na po. Ay, Ang ganda ng sapatos. nasaktan ka ba? Iya, ha? Hindi, ayos lang po ako. Ako na po ang magbubuhat ng mga ito. Salamat. Maaari mo buksan yung pinto, ha? Opo, sige po. Ya. Salamat. Sige, halika. Ipasok mo na yung mga gamit ko. Oo. Matatabing yung sombrero, kaya dapat dito yan. Oo. Salamat sa tulong mo. Pero bakit hindi ikaw ang tumutulong? Nandito ka lang naman pala. Ano? Tumulong? Teka, hindi mo naman dapat kausapin ng ganyan si Miss Julia. Pero sa'yo naman ang mga gamit niyan, di ba? Di bale, bigyan mo lang siya ng pera. Opo, Miss. Oh, malaki kasi tinulong mo sa akin eh. Para sa akin to? Oo, dahil tinulungan mo ako. Hindi ko po matatanggap ito. Hindi ko po kayo tinulungan para
binigay mo. Sige, bigay mo to sa kanya. Oh, dagdag to sa'yo. Ayoko po dahil hindi ko kailangan ng pera ninyo. Ibili mo na lang yan ng bagong sapatos. Paano kung umulan, mababasa lang yan ang paa mo? Sandali! $10. Kailangan mag-ingat ka na ngayon dahil meron kang dalang mahalagang baon at napakalaking halagang $10. Nakarating na rin ako sa wakas. Nakarating na rin ako! Nakarating na rin ako! Judy! Ito ang papasukan ng eskwelahan! 301 ito! Ito na nga yun! Bukas yan! Kumusta? Kamusta ka? Pumipili ako ng damit. Ikaw si Miss Judy Abbott, hindi ba? Ako si Sally McBride. Pwede ba kitang tawaging Judy? Oo. At pwede rin ba kitang tawaging Sally? Oo naman, Judy. Magkanayan tayong dalawa. Oo nga pala. Natutuwa ako makilala ka, Sally. Ganun din ako. Hindi ba napakagandang kwarto ito? At dito na ako titira. Nakakatuwa naman. At isa pa, hindi ba ang gaganda naman ng mga damit mo? Oo nga pala, sinabi sa akin na lagi daw tayo maghugas ng kamay. At sabi nila, kapag hawak ka rin ng damit, kailangan maghugas ka muna ng kamay. Pero kabaliktaran ako, naghuhugas ako ng kamay pagkatas kong hawakan yung damit. Alam mo ba kung bakit? Dahil ang mga damit ko ay mas marumi pa kaysa sa mga kamay ko. Kung hinahanap mo yung banyo, nandun sa bandaro. Salamat! Judy, bakit hindi mo muna iwan yung baul mo? Oo nga pala, meron nga magnanakaw dun sa New York. Ha? Sinaktan ka ba? Hindi, kinuha niya itong baul ko. At nag-aalala nga ako dahil meron lamang malaking halaga ito. Oo, tama. Kung ako sa'yo, ikakantado ko yung pintuan. Bakit? Nag-aalala ako sa mga damit mo. Ha? Dito sa mga damit ko? Oo, nag-aalala ako. Judy, yung baul mo. Oo nga pala. Ha? Pakiayos mo nga yung kulay cream na wallpaper na yan para sa akin. Opo, miss. Alis na po ako ngayon. Sige po, alis na ako. Meron na bang ibang dumating? Oo, ang bago natin kasama sa kwarto. Anong itsura niya? Sa totoo lang. Hay, nakalimutan ko yung tuwalya. Sally, pahiram naman ng tuwalya. Oo, sige. Ito ba ang bagahe niya? Oo, at ang sabi niya marami daw pera nakalagay dyan. Judy, siya nga pala si... Ikaw yung babaeng nakita ko kanina. Pa? Ibili mo na lang yan ang bago mong sapatos. Paano kung umulan, mababasa lang yung paa mo? Saan kayo nakita? Sa New York, tinulungan niya kaming dalhin yung mga gamit na pinamili ko. Kaya kami nagkakilala. Ako nga pala si Julia. Ikaw, anong pangalan mo? Ay, Ako si Judy Abbott. Natutuwa ako makilala ka. Hindi ko naisip na dito pa tayo magkikitang muling dalawa. Kahit din ako. Natutuwa ako makilala ka. Ayos lang naman ako. Nakapagpahinga na rin. Ibabalik ko na sa'yo to. Ano bang ibig mo sabihin nito? Nag-aalala kasi ako dahil nasa akin yung perang yan. Yan ba yung pera na sinasabi mo kanina? Oo. Ha? Hindi ka bumili ng bago mong sapatos?
Hindi ko nga dapat tinanggap yung pera mula sa'yo. Ang buong New York ay dudumugin ng mga tao mula sa bayan. Kapag nalaman nilang bibigyan ka ng $10 kapag nagbuhat ka ng kahon. Sally, salamat nga pala sa pinahiram mo. Kay Julia yan. Ano? Sa'yo na lang yan. Sige, gamitin mo hanggang gusto mo. Hindi maaari. Lalaban ko na lang para sa'yo. Wag na, ayos lang. Marami naman akong tuwalya eh. Pasasalamat ko na yan sa ginawa mong tulong. Kapalit ng $10, ganun ba? O sige, tatanggapin ko na ito. Hindi mo naman kailangan magpasalamat. Judy, tungkol naman sa kwarto. Sa ating lahat itong sala. Pero medyo maliit nga lang. Maliit ba to para sa'yo? Hindi nga maaari paglaruan ng baseball, pero pwede naman paglaro ng basketball. Ay, pasok! Yan na! Pasok! Kaya ba talaga siya? Meron 3 kwarto at isang senior na estudyante ang gumagamit noon. Pero wala siya dahil nagbakasyon sandali. Wow! Ang ganda ng kwarto! Parang kwarto na isang prinsesa. Ang ganda na ng wallpaper! Papalitan ko nga yan eh. Bakit? Maganda pa naman. At isa pa, sayang naman kung basta mo nalang pupunitin, hindi ba? Hindi kasi ako makatulog kapag hindi ko gusto ang wallpaper ng kwarto ko. Talaga? Hindi kaya nininervous ka kaya ganun? Si Emily rin hindi ka agad makatulog. Pero hindi naman yun dahil sa wallpaper. Sino si Emily? Kaibigan ko. Tingnan mo! Kakaiba talaga! Ito ba yung mga damit na binila mo sa New York? Hindi, binili ko yan sa ibang tindahan. Pero ayoko ng mga yan. Ayaw mo ng mga ito? Julia, hindi kaya meron ka na talagang sakit o kung ano man. Sa palagay ko, meron ka nga. Kasi ang gaganda pa naman ng mga damit na ito. Judy, nandito yung isang kwarto. Yung kwarto ko? Kwarto ako lang mag-isa. Kami ni Sally magkasama sa isang kwarto. Hindi ka kaya malulungkot dyan? O hindi. Ayos lang ako. Wala namang problema kung ako lang mag-isa sa kwarto. Tingnan mo ang bintana ito. Ang ganda! Julia, sigurado ako may mga squirrels sa puno. Natutuwa ako't nagustuhan mo yan. Wala na bang iba bang mas malaking kwarto dito? Bakit naman, Julia? Malaki na ang kwartong ito para sa akin, di ba? Nakapagtataka nga 3 tao lang ang nakatira dito. Alam mo, may mga problema nga siguro kayo. Pero ang kwartong ito ay parang kwarto ng isang katulong. At ang kwarto ng katulong namin ay mas malaki pa rito. Kahit nga ang hardinero namin nakatira sa malaking bahay eh. Ay, kung kaya bakit naman ako makukontento sa isang kwarto na maliit na tulad nito? Naku, kawawa ka naman pala. Tinawag mo ba akong kawawa? At bakit naman ako naging kawawa? Alam mo kasi, maganda naman lahat na nasa paligid mo at hindi ka pa rin masaya. Sa palagay ko, marami kang karamdaman. Hindi mo kailangan na maawa ka sa akin. Ano ba ang gagawin ko? Wala. Saan ka ba nanggaling, ha, Judy? Pinanganak ako sa New York. Pero hindi ka taga Manhattan. Tama. Pero lumaki ako sa isang bayan sa probinsya. Mayroon daw mga bundok at maliit na simbahan na puro bukid kahit saan ka tumingin doon. Eh, ano naman trabaho ng tatay mo, ha? Ano? Alam niyo kasi, noong maliit pa ako siya wala na ba siya ngayon? Oo. Pati na rin ang nanay ko. Ay, pasensya ka na. Siguro nalulungkot ka ngayon. Hindi naman. Dahil madalas kami naglalaro ng mga kaibigan ko. Ang siyasaya nilang kalaro. Naglalaro kami noon ng taguan, paluan ng unan. At kumuhid ng kung ano-ano sa pader ng kwarto namin. Ang siyasaya talaga namin. Siguro malaking mansyon ang bahay niyo, no? Kung kaya nasisira ang sapatos mo sa kakalakad doon sa bahay? Hindi ko alam kung mansyon talaga ang tawag doon. Pero ang bahay nila may 3 palapag. Nakakatuwa naman. Gano'ng karaming kwarto naman yun? Sandali. Sa palagay ko, 2 punga. Malaki din ba yung hardin? Oo naman. Mga 50 bata ang pwede maglaro doon na sabay-sabay. 50 bata? Ang paghanda ng hall ay matapos na. Lahat ng mga bagong estudyante ay maghanda na. At pumunta na sa
Maghanda na? Kasi may inihandang party yung principal. Isang party? Magkakaroon ng isang party! Yun ang pagsalubong sa bagong estudyante. Hindi mo ba alaman tungkol doon? Hindi ko talaga alam ang tungkol doon. Isang party, nakakatuwa naman. Kailangan mo na magmadali at magbihis ka na, Judy. Magbihis? Kagandahan ng asal ang magbihis ng damit, hindi ba? Kaganda ang asal. Hindi ka ba tinuruan ng kagandahang asal sa inyong mansyon? Alam mo, hindi ka maaaring pumunta ng ganyan. Kailangan mo magpalit ng damit. Madaling sabihin magpalit ako ng damit, pero... Siya nga pala, nasan na yung bagahe mo ng mga damit? Mamaya mo pa yung dadalhin? O, lahat ng mga damit mo ay nandyan. Alam niyo, magbihis na kayong dalawa. Kakayatin ko lang mga gamit ko. Ibig sabihin, hindi ako pwedeng pumunta ng ganito lang ang suot ko. まあ、素敵なお洋服。どこのお店でお買いになったの？バハタのお店よ。いいわね。Ito lang talaga ang damit ko. Naku, nasisimula ng kasiyahan. Julia, bilisan mo na. Mahuhuli na tayo. Sally, mas maganda na ba tong damit ko? Oo, mas maganda na yan. Judy, mauna na kami sa'yo, ha? Hindi ko na may nakita pa yung suot mo. Ano naman kaya ang gagawin ko ngayon? Ano na kaya ang ginagawa ni Judy ngayon? Naku, nag-uumpisa na! Anong gagawin ko ngayon? Bakit pa kasi ako kailangan magpalit ng damit? Binabati ko kayo mga bata sa inyong pagpasok dito sa Lincoln Commemorative Girls' School. Anong gagawin ko? Sino yan? Ikaw si Miss Judy Abbott, hindi ba? Oo, pero bakit ka nandito? Hindi! Nagkakamali ka! Malalaman din natin kung nagsasabi ka ng totoo. Ikaw yung magnanakaw! Hindi! Napagkamalan lang ako. Pasensya ka na. Judy? Hindi ka pa rin ba handa? Ay, dumating na yung gamit mo. Magpalit ka na ng damit. Sally! Yung lalaki niyan yung kumuha ng... Nadali lang mukhang tamang-tama lang pala ang dating ko. Nakalimutan mo ang susi na lalagyan ng damit mo. At alam mo ba, Judy, alalang-alala sa'yo si Mr. John Smith. Ito yung susi ng baul mo. Mr. John Smith? Sino si Mr. John Smith? Siya ang nangangalaga ngayon kay Miss Judy. Si Daddy Longlegs! Judy, buksan mo na at ipakita mo sa amin. Sige na nga! Buksan mo na. Ito na nga! Teka, sandali! Judy, mauhuli ka na sa party. Bilisan mo na! Salamat po, Daddy Longlegs! Wow! Dear Mr. John Smith, marami pong salamat sa pagbati ninyo sa akin sa kasayahan. Noong unang araw ko sa eskwelahan, para po itong isang pangarap. Napag-aralin ng isang ulilang batang tulad ko dito sa magandang eskwelahan na ito. At ngayon, binigyan niyo ako ng isang magandang regalo. Masayang-masaya po ako. Gayunpaman, meron po akong hihinging pabor sa inyo. Ay, hindi po pala ako hihinging pabor sa inyo. Ang dami niyo na nga pong binigay sa akin, pero napakahirap pong sulatan ng isang tao na mayroong hindi totoong pangalan, tulad ng John Smith. Kaya binigyan ko na lang po kayo ng palayaw. At yun po ay Daddy Longlegs. Tinawag ko po kayo nito dahil nakita ko po kayo sa anino ninyo.
Noong unang beses ko kayong nakita bago kayo umalis, sana po hindi kayo magalit. Gustong-gusto ko po ang pangalan na yun. O sige po, susulat na lang po ulit ako sa inyo mamaya.